Indeed, change was constant. Isa sa mapababagong nangyari ay hindi na si Lara ang mag-isang namamahala ng kusina ng restaurant niya. Sa mungkahi ni Patty ay naghanap siya ng papalit sa kanya bilang executive chef doon. Naunawaan niya ang punto nito kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Ngayong napipinto na ang expansion nila, ay kailangan niyang ilaan ang panahon niya para sa bubuksan niyang bagong mga sangay. Ang kinuha niyang kapalit niya sa main restaurant ay si Diane. Kilala na kasi niya ito kung paano magtrabaho at alam niyang kabisado na nito ang menu nila. Laking tuwa nito nang ipromote niya ito. Mag-iisang buwan na ito bago sa posisyon nito. Sa loob ng panahong iyon, ay malaki na rin ang naging progreso ng bagong branch nila sa Tomas Morato. Malapit nang matapos ang renovations ng property na nabili nila roon at ilang linggo pa ay magbubukas na sila sa publiko. Sa mga nakalipas na linggo ay malimit niyang makasama si Patty. Kadalasan ay weekend o kaya ay after office hours nito na kung magkita sila sapagkat ang pangunahing obligasyon nito ay sa kumpanya pa rin ng pamilya nito. Ang partnership nila ay may tuturing na side project lamang nito. Gayunpaman, hindi ito nagkukulang sa mga responsibilidad nito sa negosyo at na-appreciate niya iyon. Nakatakda na naman silang magkita ng araw na iyon. Ang usapan nila ay susunduin siya nito sa bahay niya. Pagkatapos ay magtutungo sila sa bagong branch nila. Doon ay tatagpuin nila ang mga naka-shortlist na mga aplikante para sa executive chef position. Nagpalathala sila ng job ad sa pahayagan at sa halos 100 rumisponde ay na-trim down na nila iyon ng 24 na prospects. Magluluto para sa kanila ang naturang mga prospects sa loob ng 2 magkasunod na weekend. Pagkatapos ay magkakaroon sila ng food tasting. 6 na chef ang magluluto kada araw. Kung sino ang lulutang na pinakamahusay, iyon ang kukunin nila para sa bagong branch nila. Kailangan nilang pumili ng magaling sapagkat hindi pwedeng basta-basta lang ang bagong chef nila. Dahil dito nakasalalay ang tagumpay o pagkasira ng bagong restaurant nila. Pagkatapos siyang magbihis at mag-ayos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Patty. Ipinapaalam lamang nito sa kanya na nasa loob na raw ito ng village nila. He was on time, as always. Isa iyon sa mga bagay na napunan niya rito. Masyadong punctual ito. Pagkatapos ibalik sa bag ang cellphone niya, ay lumabas na siya ng kwarto niya at nagtungo sa sala para maghintay. Ilang minuto pa inanunsyo na ng guard nila sa gate na dumating na ang binata. Sa bahay na ninakhan niya sa San Lorenzo Village pa rin siya nakatira. Kasama niya roon ang matandang kawaksi nila, kabilang na ang gwardya na matagal na rin naninilbihan sa kanila. A while later, Patty stepped inside the front door. She could not help but catch her breath when she laid eyes on him. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na golf skirt at khakis. Crap! Bakit ba habang tumatagal ay lalong gumagwapo ito sa paningin niya? Naramdaman niya ang pagpalpitate ng puso niya. Ayaw niyang aminin, subalit sa tingin niya ay nagsisimula na siyang ma-attract dito. Hey partner, ready to go? Tanong nito sa swabing paraan. And then he smiled at her, and she almost melted on the floor. Lita. Iyon ang pangalan ng unang chef applicant na nagprepara ng isang masaganang menu para sa kanila. What's this dish called? Tanong ni Patty kay Lara. Ang tinutukoy nito ay ang unang inihain sa kanila ni Lita, ang appetizer. Nagpasalamat muna siya at saka idinismiss ang babae bago niya binalingan ang binata na nakaupo sa tapat niya. Nagkukumpuni pa ang mga trabahador sa dining area kaya sa kusina na lamang nila isinagawa ang food tasting nila.
Sa dulong bahagi ng island counter, nagawa ng stainless steel sila nakapwesto. Linguica frita, otherwise known as a fried sausage, tugonia. In Tagalog, longganisa. Napangiti siya. Correct. Longganisa Brazilian style. Kayanin kaya natin ito? Tanong nito kasabay ng pagdampot ng kubyertos. Buong maghapon ay wala sila ibang gagawin, kundi ang tumikim ng pagkain. Naunawaan niya ang iyon ang ibig ipahiwatig nito sa sinabi. Kailangan nating kayanin. It's part of the hazards of the job. Ito naman ay napangiti. Some hazard. Kung ganito kahirap ang trabaho, parati akong mag-o-overtime. Lalo naman ako. Teka nga, what are we doing yapping here? Let's get these chores of ours on the way. Shall we? Yes, sir. Sumubo na ito ng pagkain. Kasabay ng pagsubo nito, ay dinampot naman niya ang kubyertos niya. Subalit sa halip na tikman din ang serving na nakalaan para sa kanya, ay tiningnan lamang niya ito. Seryosong seryoso kasi ito kaya nakatuwang pagmasdan ito. Mukhang talagang sinusuri at ninanamnam ito ang lasa ng longganisa. Napapikit pa ito habang nagko-concentrate. What? Tanong nito nang mabaling sa kanya ang paningin nito. Nothing. Kunwari ay patay mali siyang tura niya. Why do I get the feeling you're laughing at me from within? Who? Me? Muli, ay patay mali siyang tura niya. Tumuwid ito ng upo, saka humalikip-kip. Pagkatapos ay tiningnan siya nito ng bahagyang naghahamon. Subalit nakakaaliw na paraan. Parang sinasabi ng mga mata nito na walang balak itong tuminag hanggat hindi siya umaayos ng sagot. Nilikutan niya ito ng ilong, sabay ngisi. All right, fine. Ikaw kasi, masyado kang nakakatuwa. You look like you're so into this. Daig mo pa ang isang food critic. May pasinghot-singhot at saka papikit-pikit ka pang nalalaman. Lumarawan ang amusement sa mga mata nito. Don't you know it's not nice to make fun of your partner? I wasn't. Natutuwa lang talaga ako sa iyo. At ginawa mo pa akong clown? Ikaw, nagmumukhang clown? Never. Siguro mangyayari lang iyon kapag nasaid na ang lahat ng oil sa Middle East. Hirit niya. Sumeryoso ito. Isang stuffed shirt na walang sense of humor. Ganoon ba ako sa mga mata mo? Hindi naman. Masyado ka lang kagalang-galang tingnan. Kaya malabong mapagkamalan kang isang clown. Don't get me wrong. There is nothing wrong with that. In fact, I like that you're that way. Totoo iyon. She liked the way his presence commanded respect. May kaunting bahid din ng kaarogantihan ang aura nito. Pero ayos lang iyon. Patunay lamang iyon na hindi ito lalamya-lamya. He was a natural leader. That much was pretty obvious. If he was born an ape, he most undoubtedly had been a silverback. Sa madaling sabi, isang alpha male ito. Tumango-tango ito. He seemed satisfied with her answer. I see. So, what else do you like about me? Pakiramdam niya ay na-corner siya nito. Paano ba niya sasagutin ito ng buong katotohanan nang hindi nito iisipin na may pagtingin siya rito? Kung isa-isahin kasi niya ang katangian nito na gusto niya sa kanya, ay hindi na malayong ganoon ang konklusyon na marating nito. Admit it or not, the more she got to know him, the more impressed she got by him. Napaisip tuloy siyang bigla. Ano-ano ba ang mga bagay na gusto niya rito? She guessed it was his brain,
first and foremost. Matalinong tao ito. At bilib siya dahil mabilis itong mag-isip. Isa pa sa mga bagay na kinahangaan niya rito ay buo ang kumpiyansa nito sa sarili. Subalit hindi nangangahulugan iyon na mayabang ito. Aminin niya nung una ay medyo nayabangan siya rito. Subalit iyon ay bago niya naunawaan na ang mayabang ay iyong pinangangalandakan ang taglay na kahusayan at hindi naman ganoon ito. Ang alam lang nito ay ang kakayahan nito at hindi ito nangingiming ipakita iyon. That for her was something to admire. And of course, he wasn't bad to look at either. Magandang lalaki ito, pero hindi ito iyong tipong pang-artista o pang supermodel material. Puno ng karakter ang mukha nito, kaya hindi ito maituturing na gwapo sa unang tingin lamang. Ngunit habang tinitingnan ng matagal, ay lumalabas ang angking kagwapuhan nito. I'm still waiting for an answer. Pukaw nito sa takbo ng iniisip niya. Hey, Mr. Montenegro. Why do I get this feeling that you're fishing for compliments? Hindi naman sa ganoon. I just want to know what my partner thinks of me. I think you're a shrewd businessman and that I'm lucky to have you as a partner. What else? That's about it. Hindi nga. What else? Lihim siyang napangiti. Ang kulit talaga. Sa lagay na iyan, hindi ka nafi-fish ganoon. Lumantad ang mapuputing ngipin nito. Hindi naman masyado. Napahagik-gik siya. Who would have thought he had in him to look so adorable? Kahit anong pangungulit pa na ginawa nito, ay wala itong napiga mula sa kanya. Wala siyang balak paunlakan ito. Dahil baka lumaki pa ang ulo nito. At iyon nga, baka isipin nito na may gusto siya rito, na hindi naman totoo. Mas mabuti nang umiwas siya sa komplikasyon. Kahit maituturing na bunga lamang ng pagiging paranoid niya ang komplikasyon na iyon. Dakong alas 5 na ng hapon, nang matapos ang food tasting nila. Pero hindi kaagad sila umalis ng restaurant. Sapagkat kailangan pa nilang pag-aralan at pagtugmain ang resulta ng evaluation nila sa mga aplikante. Mayroon na silang napili. Subalit ayaw muna nilang gawing pinal ang kanilang desisyon hanggat hindi pa nila nasubukan ng ibang aplikante. Mahigit 1 oras din nilang ginawa iyon. Nang matapos sila, ay malapit ng mag-alas 7 ng gabi. Niyaya siya nitong mag-dinner sa labas at pumayag naman siya. Bagaman buong araw silang nag-food tasting, ay patikim-tikim lamang iyon. At hindi maituturing ng isang full meal, kaya nakadama pa rin sila ng pagkagutom. Sa isang Japanese restaurant siya nito dinala, para daw maiba naman ang putahe nila. Magaan ang kanilang palitan habang kumakain. They talk about general subjects, like films, music, current events, and the like. Nawili siya ng sobra sa bidahan nila, kaya hindi na niya namalayan ang pagdaan ng oras. Nagulat siya nang mapatingin siya sa relo niya at matuklasan pasado alas 9 na pala ng gabi. Sa puntong iyon, ay niyaya niya na itong umuwi. Ayaw pa sana nitong ngunit nang sabihin niyang pagod na siya, ay napa-oo na rin niya ito. Alright, he said with a sigh. Pagkatapos ay binayaran na nito ang bill nila at lumabas na sila ng restaurant. The drive home was uneventful. Thanks for the meal. Aniya nang ihampil nito sa tapat ng bahay nito ang kotse nito. Ngumiti ito. No problem. Hinigit na niya ang door latch at akmang bababa na sana siya nang kagapi nito ang kamay niya. Wait, pigil nito. Bumaling siya rito. Sa ginawa niyang iyon, ay dumaiti ang labi nito sa mga labi niya. She had no idea. He was leaning towards her. Marahil ay hangad nitong halikan ang pisngi niya
Subalit dahil pagbaling niya, ay nasa mga labi niya bumagsak ang halik nito. The contact was so unexpected. It resulted in that seems like a jolt of electricity that coursed through her body. Natigilan siya at napaawang ang mga labi niya, bunsod ng epekto ng halik nito. Ang sunod na namalaya niya, ay nasa batok na niya ang isang kamay nito. Bago pa siya makahuma, ay nilalima na nito ang halik. But his kiss was divine. Napipilan ang utak niya at ang nanaig ay ang idinikta ng dibdib niya. Saglit pa, ay natagpuan na lang niya ang sariling tinutugon ang halik nito. She kissed him with passion. She never knew she had. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang reaksyon ng katawan niya sa mga halik nito. Noon lamang nangyari iyon sa kanya. Kung gaano katagal nilang pinagsaluhan ang halik, ay wala siyang idea. Kung hindi pa may napadaan na sasakyan at tumama ang headlights niyon sa loob ng kotse nito, ay hindi magbabalik ang wisyo niya. Ibinaling niya ang mukha niya para putulin ang halik at sa kamarahang itinulak ito palayo. This is wrong. Habol hiningang sambit niya. Pagkatapos ay dali-daling umibis siya ng sasakyan. Habang tumatakbo siya papalapit sa gate, ay narinig niyang bumukas ang pinto nito. Kaya binilisan pa niya ang mahakbang niya. Mabuti na lamang at isang pindot lamang niya ang doorbell. At rumusponde kaagad ang gwardya nila at nakapasok kaagad siya sa bakuran nila. Lara, wait. We need to talk. Noong lamang siya pumihit para harapin ito, tinipon niya ang lahat ng tapang niya para matitigan ito ng tuwid sa mga mata. No, we don't. What happened in the car never happened, so there's nothing to talk about. But iyon ang gusto kong mangyari. Respetuhin mo na sana ang gusto ko. She was almost pleading now. Matagal bago ito tumugon. At bago ito nagwika ay nagpakawala muna ito ng malalim na hininga. Alright, kung iyan ang gusto mo. She knew she had to thank him. Salamat. Pagkatapos sambitin ang katagang iyon, ay tumalikod na siya at iniwan ito. Kung mayroong isang bagay na ipinagpapasalamat si Lara, iyon ang pagkakaroon ni Patty ng isang salita. Hindi na nito inungkat pa ang nangyari sa kotse nito ng gabing iyon. Mahigit 2 linggo na ang nakakalipas mula nang makalimot siya sa sarili sa loob ng panahong iyon. Ni minsan ay hindi nila napag-usapan ang halik na namagitan sa kanila. Magsisinungaling siya kung hindi niya aminin na may pagkailang siyang nadarama para dito. Batid niyang siya lamang ang nakadarama niyon, sapagkat kung gumawi ito ay parang wala talagang nangyari. Kung paano ito makitungo sa kanya noon, ay ganun pa rin ang pakikitungo nito sa kanya pagkatapos ng naganap. It was so ironic. Siya ang nagbitiw ng salitang whatever happened never happened. Subalit, sa kanilang dalawa ay mukhang siya ito ang labis pa rin naaapektuhan. Hindi na bali. Alam niyang lilipas din ang pagkakailang niyang iyon. Ang kailangan lang niya ay ang panahon. Alam din niyang tama lang ang ginawa niya. Nag-igiit dito na dapat ay ibaon na lamang nila sa limot ang nangyari. Magkasosyo sila sa negosyo at natural lamang na madalas ang pagkakasalamuhan nila sa isa't isa. Mahirap kung mananatiling nakalutang sa pagitan nila ang kisap-matang kahinaan na iyon. Naputol ang takbo ng inisip niya nang lapitan siya ng isang supplier nila. Congratulations, bati nito. The place looks great. Ngumiti siya at sinabi, thank you. Ipinakilala nito sa kanya ang may bahay nito na kasama nito. Nakipaghuntahan siya sandali sa mga ito. If you'll excuse me, kailangan ko nang magtrabaho. I have to mingle around. Maya-maya ay saad niya. Sure, congratulations again.
Thanks. Nang gabing iyong ginanap ang formal na pagbubukas sa publiko ng ikalawang sangay ng restaurant niya. So matutal ay masasabi niyang naging matagumpay ang kanilang opening day. Dinaluhan ng mga kilalang tao ang kanilang ribbon cutting na sinundan ng pagbasbas ng pare. Then came the launch party proper, which was still underway. Kumuha sila ng host at entertainers para aliwin ang mga bisita habang kumakain ang mga ito. Natapos na ang kainan at natapos na rin ang maiksing programa. Maya-maya lamang ay nagsisimula ng magpatugtog ng dance music ang DJ na inarkila nila. Ginugol niya ang mga sumunod na minuto sa pag-iestima ng mga kakilala niyang panauhin. Kanina ay kasama niyang nag-iikot si Patty. Subalit nang magawi sila sa mesa ng mga business acquaintances nito, ay hindi na ito nakaalis doon. Tinapunan niya ng tingin ang lugar kung saan niya ito iniwan at nakita niyang naroroon pa rin ito. Nagpasya siyang lumabas muna sandali para magpahangin. Dumungaw siya sa barindilya at itinukod ang magkabilang braso sa pasimano niyon. It was a beautiful Friday night. Inaliw niya ang sarili sa pagmamasid sa makukulay na taong nagdaraan sa kalsada sa ibaba. Marahil ay 10 minuto na siyang naroroon nang makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran niya. Pagpihit niya ay nakita niya si Patty. May hawak itong bouquet ng tulips. Those were her favorite flowers. Hi, somebody delivered this for you. Ako na ang tumanggap dahil hindi ka makita ng delivery boy. Disappointed na kinuha niya mula rito ang pumpon ng mga bulaklak. Nahiwagaan siya sa nakapanayang disappointment sa dibdib niya. Ang tanong ay bakit? Was she secretly hoping the flowers from Patty instead from someone else? That was a ridiculous thought. Thanks, aniya. Binasa niya ang nakalakip na tarheta ng bulaklak. Simple lang ang mensahe niyon. It read, "Congratulations, baby Kay. I'm so proud of you." And was signed with letter D. Payak man ang nakasulat, ay nakilala kaagad niya kung sino ang nagpadala sa kanya ng bouquet. At iyon ay walang iba, kundi ang kanyang ama. Baby Cake ang pet name nito sa kanya noong maliit pa siya. And the letter D stood for Daddy. Who's it from? An admirer perhaps? Ani ni Patty. Wala nang ikinunot pa ang noo nito. Nagkibit balikat lamang si Lara. Bilang tugon at pagkatapos ay iniba niya ang takbo ng usapan. Mabuti at natakasan mo rin sa wakas ang mga business acquaintances mo. Oo nga, I'm sorry. I left you at the lunch back there. It's alright. I understand. Alam niyang saklaw ng tungkulin nito ang negosyo nito, na palaguin ang mga business contacts nito. Umiral ang katahimikan ng mga sumunod na sandali. Tinabihan siya nito hanggang sa pareho na silang nakatunghay sa kalsada sa ibaba. Nice night. Maya-maya ay pukaw nito sa katahimikan. It is, isn't it? Yes, but you look even nicer. Simple lang ang ayos at suot niya. Avabda ni ang bestida niya. Nayari sa pulang tafeta. Haltered ang disenyo ng itaas niyon at wrap around ang bodies. Hindi ko ito nasabi sa iyo kanina dahil hindi ako makahanap ng tiyempo. Kaya ngayon ko na lang sasabihin. You look beautiful tonight, my partner. Nakaramdam siya ng pag-init sa magkabilang pisngi niya. She was flattered by his compliment. That was for sure. Bumaling ito para sana magpasalamat. Subalit natigilan siya nang makitang matamang nakatuon sa kanya ang mga mata nito. Bigla ay naramdaman niyang kumapal ang hangin na kapalibot sa kanila. For a while, they just stood there staring straight at each other's eyes until the DJ started playing his records.
Kumailan lang ang manapis at malamyos na bossa nova music sa paligid nila. "Can I have this dance?" Patty said in that smooth voice of his. Bago pa niya narindahan ang sarili, ay nakatango na siya rito. Hinawakan nito ang kamay niya at sa isang kumpas ay iginiya siyang umikot sa kanyang pwesto. She felt herself twirling like a ballerina. Naramdaman din niyang nagsayaw ang laylayan ng palda niya, bunsod ng ikinilos niya. Pagkatapos ay napaloob na siya sa matipunong bisig nito. Hawak pa rin ito ang isang kamay niya, habang ang kabilang kamay naman nito ay humimlay sa ibabang likod niya. Ganoon ang naging ayos nila, habang sumasayaw sa saliw ng romantikong tugtugin, dancing with him, so close, and with his arms wrapped around her. Felt so unbelievably right. Ipinatong niya ang pisngi niya sa malapad na dibdib nito at hinayaan ang sariling namnamin ang mahika ng sandali. His presence invaded her senses. Dama niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Nanuot sa ilong niya ang mabangong samyo nito. Bawat paghugot nito ng hangin, bawat pagpintig ng puso nito, lahat ng iyon ay hindi nakaligtas sa kamalayan niya. And because she was so in tune with him, it was impossible for her not to notice that part of his anatomy that was beginning to poke her tummy. Napadilat siyang bigla nang maunawaan kung ano ang bagay na iyon. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata niya, na nanigas ang gulugod niya. "Patty," aniya sabay atras palayo rito. "What? Kailangan na natin pumasok sa loob. Kanina pa tayo rito. Don't forget, we're the host of the party. We need to be where the guests are. We don't want to appear like ungracious host, right?" At saka nauuhaw na ako. "I think I need a drink. A cold one." Mabilis at walang patid ang kanyang sinabi. Sa totoo lang, ay hindi niya alam kung may sense ang mga sinasabi niya. She just let herself ramble. Kasi naman, nataranta siya dahil sa ano nito. What threw her wasn't her hard-on per se, but the realization she was the reason for that hard-on. Of course, she was flattered. Sino bang hindi mapa-flatter? Nakalalamang nga lang sa kanya ang pagkabahala kaysa sa pagka-flattered. She didn't plan this, and she didn't know how to deal with it. "You have a point. Sige na. Mauna ka na sa loob. Susunod na ako." Pagkaraan ng ilang sandali ay tugon nito. Naunawaan niya kung bakit kailangan nitong magpaiwan. Naturally, he had to compose himself first. "Okay. See you in a while then." Wika niya, at pagkatapos ay iniwan na niya ito. Napabalikwas ang upo si Patty. Habol niya ang hininga at ang init-init ng pakiramdam niya. "Damn it," he muttered to himself. Bumangon siya mula sa kama, saka tinungo ang personal refrigerator sa sulok ng kwarto niya. Kumuha siya ng bottled water at inisang lagok ang laman niya. Pagkatapos ay napasalampak na naupo siya sa gilid ng kama. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi na niyang napapanaginipan si Lara. It was always the same dream. Siya at ito ay magkaulayaw sa kama, sa kanyang office desk, sa pool, at kung saan-saan pa. The places varied but the act was always the same. Indeed, he had it bad for his partner. It was something that had become quite apparent to him these past few weeks. Sumagi lang ito sa isip niya, ay nagre-react na kaagad ang katawan niya, lalo na kapag nasa harap niya ito. Naiinis nga siya sa kanyang sarili. Daig pa niya ang isang teenager na sinasalanta ng adolescence hormone. The worst part was,
She was an inch he just could not scratch because she just wouldn't let him. Maihambing niya ito sa isang tanim na makahinga. At tuwing lumalapit siya rito, ay tumutiklop ito. Bakit? Nagsimula na siyang dumiga rito. Mahigit 1 buwan na niyang ginawa iyon. Pero hindi pa rin siya makapuntos dito. Nakaka-frustrate iyon para sa kanya. Dahil hindi siya sanay ng ganoon. Did you find him repulsive? Kung mahina-hina lang ang kumpiyansa niya sa sarili, ay iyon ang iisipin niya. But he knew the problem wasn't with him. It was with her. It didn't take a genius not to realize she had been burned before. Iyon ang dahilan kung bakit mailap at maligalig ito ngayon sa kanya. Ang kaalamang din iyon ang dahilan kung bakit hindi niya magawang madaliin ito. He knew she was needed time. He wasn't the most patient man in the world. But if waiting was the only way he could have her, then he was willing to wait. He really wanted her like he had never wanted anything else in his life. He just had to have her. That was a first for him. Na-obsess na yata siya rito. Maybe she was a witch and she was cast a spell on him. Lihim siyang napangiwisa na isip. Right. That was real smart. Hindi na niya kailangan maghagilap pa sa isip ng eksplanasyon kung bakit siya nagkakaganoon. Alam naman niya ang dahilan. It was simple really, and it was because he couldn't have her. Mentras nagiging mailap ito sa kanya, ay lalo lamang nag-iinting ang pagnanasa niya rito. Marahil ay pangit sa pandinig, subalit anong magagawa niya kung iyon ang realidad? Simple lang naman ang solusyon sa problema niya, at iyon ang habaan niya ang kanyang pasensya. Nababanaag naman niya sa mga mata nito, pati na sa mga kilos nito, na may pagtingin din ito sa kanya. Lalaki siya, kaya alam niya iyon. He also knew sooner or later, she would come around. It was easier said than done, though because, again, patient wasn't his thing. Mabuti na lang at medyo madalang na lamang kung magkita sila ngayon. Nasa Cebu ito, most of the time, at inaasikaso ang bubuksan nilang sangay roon. Much as he wanted to help her, he couldn't leave Manila. Hindi niya pwedeng iwan ang mga responsibilidad niya sa kumpanya nila. Lalo na ngayon na nakastroke ang abuelo nila. Minor lang naman ang atake nito. Subalit ang payo ng doktor ay kailangang iwasan na nito ang stress. Kainako na ng kanyang ama ang mga tungkulin nito. At ang ibang tungkulin ng kanyang ama ay ipinasa naman sa kanya. It was funny. He was swamped with work right now, but his brain still managed to get itself preoccupied with Lara. Napabuntong hininga na lamang siya. Matatagpuan sa puso ng Metro Cebu ang ikatlo at pinakabagong sangay ng SUS Metrosas. Katulad ng ginawa nila sa Manila, nagdaos din sina Lara at Patty ng lounge party para sa opening yun. Bagaman hindi kasing star-studded ang opening ng kanilang ikalawang tindahan, ang masasabi ni Lara ay matagumpay rin naman ang kagaganap lang na selebrasyon. The party was over now. Nakaalis na ang lahat ng mga bisita. At kasalukuyan nagliligpit na ang mga crew na pinangangasiwaan ni Charles, ang bagong restaurant manager nila. Dito rin nila iiwan ang tindahan kapag nagbalik na sila sa Manila. Isang kolumnista para sa regional paper doon ang lumapit sa kanila. Hiniling nito na makapanayam sila ni Patty. Malugod na pinaunlakan naman nila ito, sapagkat libreng exposure para sa restaurant ang artikulo nito. They had interviewed then and there. Nang matapos ang maiksing panayam, ay niyaya na siya ni Patty na umuwi. Sa bahay ng pamilya nito sa isang eksklusibong subdivision doon, sila pansamantalang namamalagi. It was easier and more practical that way. Lula ng kotse nito, ay iniwan na nga nila ang restaurant. Dahil gabi na,
ay magaan na ang traffic kaya mabilis ang naging biyahe nila. Pagdating sa bahay, ay pumanhik agad sila sa grand staircase. Sinamahan siya nito hanggang sa tapat ng pinto na guest room na gamit niya. Good night. Anito? Good night din. Imik-balik niya rito. I'm happy tonight was a success. Me too. An awkward pause followed. Nanatili lamang silang nakatayo roon habang nakatingin sa isa't isa. Seconds passed. Great work, Lara. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging successful ang opening natin. Thank you. You did your share din naman. She hated herself for stuttering. Pero paano hindi mabubulol ang dila niya? Gayon kung nakatingin ito ay parang gusto siyang gawing midnight snacks nito. She started to lean forward. She knew right away he was going to kiss her. Bago pa nito maisakatuparan ang balak gawin, ay umatras na siya ng isang hakbang palayo rito. Good night, Patty. Mabilis na saad niya. Umiling ito ng bahagya at pagkatapos ay bumuntong hininga. Good night, Lara. See you in the morning. Pagkatapos nitong sabihin iyon, ay dali-daling siyang pumasok sa kwarto niya. Isinandal niya ang likod sa dahon ng pinto. Saka kinalma ang sarili. That was another close call. Because the truth was she really wanted that kiss to happen. Mabuti na lang at nagawa niyang kontrolin ang sarili hanggang sa huling sandali. Nagtungo siya sa in-suite bathroom ng silid para magbihis at mag-ayos ng sarili. Eksaktong paglabas niya roon, ay nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Nakadama siya ng kaba. The knock sounded urgent. Sino yan? Tanong niya. Si Patty. I need to talk to you. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang balisang itsura nito. What's wrong? It's my grandfather. Kakatawag lang sa akin ni Mama. He was rushed to the hospital just now. Bakit daw? Inatake siya sa puso. I need to head back to Manila tonight. Kaya kita pinuntahan dito ay para magpaalam. Are you okay? I'm fine, although I'm a bit worried. Kakatapos lang kasi niyang atakihin sa puso. Tapos, hito na naman. Nakadama siya ng awa para dito. Mukhang nababahala talaga ito. Gusto mo bang samahan kita pabalik ng Maynila? Tanong niya. Would you? Balik tanong nito. That was the first time he asked something from her that mattered. Paano niya matatanggihan ito? Of course. Magbibihis lang ako sandali. 15 minutes later, tumulak na sila patungo ng airport. Maya-maya ay nasa himpapawid na sila. Lula ng private plane ng pamilya nito. Pagdating nila ng Maynila, ay dumiretso kaagad sila sa intensive care unit ng hospital kung saan nakakonfine ang abuelo nito. May 5 tao na nakatayo sa tapat ng silid ng matanda. Batay sa hindi maitatagong pagkakahawi, ay madali niyang natanto ang mga kaanak ni Patty ang mga naroon. How is he? Patty's question was aimed at no one particular. Son, it's not good. Dismayadong tugon ng isang lalaki. Tansya niya ay nasa late 50s na ang edad nito. At kung tama ang sapantahan niya, malamang ang ito ang ama ni Patty. Tahimik lamang siya nakinig habang inilalahad nito ang prognosis ng doktor. Di umano ay nagkaroon ng aneurysm sa utak ng matanda at hindi magawang operahan ng neurosurgeon dahil nasa maselang bahagi ng utak ang ugat na nag-rupture. Bumagsak ang mga balikat ni Patty pagkatapos marinig ang balita. Otomatiko namang pinisil niya ang braso nito para konsulahin ito. Bumaling ito sa kanya.
Marahil ay noon lamang nito naalala na naroon siya. Tinapik-tapik nito ang kamay niyang nakapatong sa braso nito. Saka ngumiti na wari ay nagpapasalamat. Pagkatapos ay pinakilala siya nito sa mga naroroon. Natuklasan niya hindi nga siya nagkamali sa pantahan niya. Ama nga ito ng lalaking nakausap nito. Ipinakilala rin siya nito sa ina nito at sa tiyuhin nito at sa asawa at anak ng nahuli. Nakipagpalitan siya ng pagbati sa mga ito. Kulang sa init ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Pero nauunawaan niya na dala lamang iyon ng sirkumstansya. Hindi pa pwedeng silipin ang pasyente dahil maselang lagay nito. Kaya nanatili lamang sila ni Patty sa hallway kasama ang mga kaanak nito. Napuno ng katahimikan ang mga sumunod na oras. Alam niyang iisa lamang ang tumatakbo sa isipan ng mga kasama niyang naroon. At iyon ang mga nagbabadyang masamang balita. The seconds turned into minutes, and the minutes turned into hours. Dakong alas 4 ng madaling araw, ay nagkaroon ng kumusyon nang umalerto ang alarm mula sa kwarto ng Don. Dali-daling pumasok sa loob niyon ang mga hospital staff. Tulak ang kung ano-anong aparato. Narinig niya ang paghugot ni Patty ng malalim na hininga. Tumuon dito ang paningin niya. Nakita niyang namumutla ito at namumula at namasa-masa ang mga mata. She took hold of his left hand. Ikinulong niya iyon sa mga kamay niya at pinisil ng bahagya. Sa pamamagitan niyon, ay gusto niyang madama nito na naroroon siya para dito. Malamlam nang ngumiti ito sa kanya. Saka idinikit sa mga labi ang kamay niyang nakahawak pa rin sa kamay nito. Mistulang walang hanggang ang hinintay nila. Bago lumitaw mula sa hospital room ang ICU resident. Isang malungkot na iling ang itinugo nito sa mga nagtatanong ng mga matang sumalubong dito. Ika-4 at ikahuling gabi ng burol ng lulo ni Patty. Naobserbahan ni Tara na higit na marami ang mga nakiramay sa pamilya ng gabing iyon kumpara sa mga naunang gabi. Pagpasok pa lang kasi ng kotse niya sa compound ng Memorial Chapel kung saan nakaburol ang mga labi ng matanda ay napuna kaagad niya na puno ang parking area niyon. Sa 3 magkakasunod na gabi na pagtungo niya roon ay noon lamang yun nangyari. Sinuyod ng mga mata niya ang paradahan pero nabigo siya na makakita na bakanting espasyo. Lalabas na sana siya para sa kalsada na lamang maghanap ng mapaparadahan nang napansin niya ang pagbaking palabas ng parking slot ng isang itim na Jaguar sedan. Pinausad niya ang kotse niya at naghintay sa gilid niyon. That was when she noticed the Jag's plate number and realized it was her father's car. Ang loyal driver nito na si Mang Nonoy ang nasa likod ng manibela. Tinanguan at kinawayan siya ng tsuper nang magpagsino siya nito. Ibinalik naman niya ang pagbati nito sa pamamagitan ng pagtango at pagngiti. Noon lang niya naalala. Nakilala pala ng kanyang ama ang pamilya Montenegro. Nabanggit na nito iyon sa kanya dati. Subalit nawala sa isip niya. Mabuti na lang at hindi sila nagpang-abot nito. Dahil kung nagkataon, ay mapipilitan na naman silang magkunwaring hindi magkakakilala. 3 ulit nangyari iyon sa kanila. Kaya dapat ay hindi na niya iniinda iyon. Subalit masakit pa rin iyon sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit may 15 minutos din siyang naghintay pagkatapos silang mailagay sa ayos ang parking niya bago siya umibis ng sasakyan. Mas mainam na iyon. Maghintay siya kaysa masuong na naman siya sa isang kakailang na sitwasyon. Baka kasi makasalubong pa niya sa labi ang kanyang ama. Mahirap na. Nang sa wakas, ay tunguhin na niya ang chapel building, ay wala na nga sa labi niyon ang kanyang ama. Relief na dumiretso na siya sa silid ng pinagdarausan ng lamay.
Pagkapasok niya ay kaagad niyang namataan si Patty kahit maraming taong naroroon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng silid, malapit sa hilera ng mga freestanding floral arrangements. Nakita rin siya kaagad nito at lumapit sa kanya. "I'm glad you could make it," he said. "Sabi ko naman sa iyo pupunta ako, di ba?" Nang nagdaang gabi, ay siniguro niya ritong babalik siya kinabukasan. "Iyan ang gusto ko sa iyo. May isang salita ka." Nagkangitian silang dalawa. "Halika, doon tayo sa labas. It's getting too crowded here." Kapag kuwan ay kayag nito sa kanya. They went outside. Mayroong mga upuan sa koridor sa labas at pumili sila ng lugar doon kung saan hindi ganoong matao. "How are you holding up?" tanong niya rito. "I'm okay. I just can't believe he's gone." Ilang taon na nga ulit siya? Turning 82 this year. If it's any consolation, at least, you know he lived a full life. Aniya? "Yes. Well, too bad you didn't get the chance to know him. He would have liked you." "Paano mo naman nasabi iyon?" "Sabihin na lang natin na kilala ko siya." Hiniling niya na magkwento ito tungkol sa lolo nito. Nagpaunlak naman ito sa pamamagitan ng pagbibida ng ilang fond memories nito sa matanda. She could tell from the expression of his face, he really looked up to the old man. And she could also tell by the stories the old man was quite character in his day. "I should stop now. Kanina pa ako nagsalita ng salita. You must be bored to tears." "On the contrary, naaliw ako sa kwento mo." "Thank you," sagot nito. "For what?" "For listening. It helped a lot." Ngumiti lang siya. Pagkatapos ay napasulyap siya sa relo niya. Nagulat siya na makitang mahigit 2 oras na pala silang nagkukwentuhan doon. Kay bilis dumaan ang oras. Hindi niya namalayan iyon. "It's getting late. Kailangan ko nang umuwi. I have an early flight tomorrow, remember?" Kapag kuwan ay saad niya. Kailangan ang presensya niya sa Cebu branch nila. Marami siyang kailangang asikasuhin at marami siyang taong kailangang kausapin doon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa mismong libing kinabukasan. "Ihahatid na kita." Alok nito. "But I brought my car with me. Just give me your keys. I'll take care of your car." "Okay lang. You don't have to. But I want to. Late na. It's not safe to drive alone anymore." Sa huli ay pumayag na rin siya. Pagkatapos sila magpaalam sa mga magulang nito, ay umalis na silang dalawa. 25 minutes later, ay nasa tapat na sila ng gate ng bahay niya. Umibis ito ng sasakyan at gumilid para pagbuksan siya ng pinto. Bababa na sana siya nang may isang ideyang biglang pumasok sa isip niya. "Hey, do you want to come in for a nightcap?" Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para sabihin iyon. "Sure, as long as you make me some of that famous blend of yours." Napangiti siya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay sinindihan niyang ilaw sa living room na bumungad sa kanila. Iminuwestra niya rito ang red velvet couch. "Have a seat first, while I make the coffee." Hinintay muna niyang makaupo ito. Nang maayos na ito, ay saka siyang nagtungo sa kusina. Natutulog na ang kawaksi sa servant's quarter at ayaw na niyang gambalain pa ang mga ito. Kaya siya na lamang mag-isa sa pagprepara ng kape. Nailagay na niyang coffee bean sa filter at nagsasali na lamang siya ng drinking water
sa percolator na makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya si Patty. Ilang hakbang na lang ang layo nito mula sa kanya. "Ba't ka pa sumunod?" Biglang tugon ay baliwalang nagkibit-balikat lang ito. "Anything I can do to help?" "It's alright. I can handle this. Maupo ka na lang muna riyan." Iminuwestra niya ang stool sa island ng kusina. Ang totoo lang, ay naiilang siya nang naroroon ito. His presence seems to dominate the far from the small kitchen. Hindi na. Mas gusto kong panoorin ka. On second thought, may pastry sa ref. You can get it for me. Tumalima naman ito. Hindi lang nito basta kinuha ang dessert. Isinilbi rin nito iyon. He moved around her kitchen like he belonged there. Kung sa bagay, ganoon naman talaga ito. Kahit saang lugar ito naroroon, ay parang pag-aari nito ang lugar na iyon. "You did make this?" tanong nito. He was referring to the pastry. "Yes. I'm experimenting on new flavor. Tikman mo. See if you like it." He took a bite. Pagkatapos ay nag-thumbs up sign ito. Natuwa naman siya at nagustuhan nito ang ginawa niyang pastry. "It's good. I like the nutty flavor." "Anong iniligay mo rito? Pecan?" "No, walnut." Ibinalik na niya ang atensyon sa ginagawa niyang kape. Malapit nang mapuno ang sisidla ng coffee maker. Kaya inilabas na niya ang tasa at platito. Pati na rin ang mga sangkap na gagamitin niya para sa blend niya. Ipinatong na niya ang mga iyon sa tray at binitbit. Sa muli niyang pagpihit ay nakita niyang mataimtim na nakatitig sa kanya si Patty. Nagtatanong na itinaas niya ang isang kilay nito. "Nothing. It's just the arc of your nape is very beautiful." Ngayon ko lang napansin iyon. Naramdaman niya na pinamulahan siya ng mukha. "Ikaw talaga. Puro kakalukuhan. It's true. I'm serious. Ewan ko sa iyo." Inilapag na niya sa island counter ang bit-bit niya. Saka binalikan ang coffee maker. Nang matapos ng maluto ang isinalang niya roon, ay inabot na niya ang tangkay ng decanter. Hindi siya nag-ingat kaya marahil dumikit sa likod ng daliri niya ang katawan ng sisidla. Sumigaw siya. Napaso kasi siya. Ibinalik niya sa placeholder ang decanter. Sa kahinipan ang parte ng kamay niya na napasok. Mabilis naman na nakalapit sa kanya si Patty. "What happened?" Nag-aalalang tanong nito. "Nothing. I'm just stupid." Kinuha nitong kamay niya at sinapat iyon. Pagkatapos ay hinila siya nito patungo sa lababo at pinadaanan ng tubig mula sa faucet ang kanyang mga daliri. Habang nakatuon ang mga mata nito sa kamay niya, ay nakapako naman sa profile na mukha nito ang mga mata niya. He was so close. She could almost see the pores in his face. She wondered what his skin felt like to the touch. Ngaling-ngaling itinaas niya ang isang kamay niya para haplusin ang pisngi nito. Mabuti na lang at nagawa niyang kontrolin ang sarili. Maya-maya ay bumaling ito sa kanya. Huling-huli nitong nakatitig siya rito. Kagyat na nakadama siya ng bahagyang pagkahiya. Gusin man niyang kumilos ay hindi niya magawa. Tila nabilanggo siya sa init na nabanaag niya sa mga mata nito. May ilang segundo rin naghinang ang mga paningin nila bago siya nag-iwas ng mga mata. Kumilos siya para lumayo rito. Subalit hindi nito hinayaang mangyari ang gusto niya. Hinagip nito ang ibabang likod niya at sinapo ang kabilang kamay ng baba niya. Sa isang kurap ay naghinang ang mga labi nila. Walang pag-aalinlangan ang halik nito. Sa simula pa lamang ay mapaghanap at mapusok na iyon. Hindi na niya nakuhang mamangha pa sa intensidad ng halik nito sapagkat naging abala na siya sa pagtugon dito.
She knew she had to stop responding to his kiss. She was playing with fire, and she must not do it. Nahuhulaan na niya kung saan sila dadalhin ng halik na iyon. She must not let that happen. It would do them no good, because it would only complicate matters between them. Yes, she should stop responding to his kiss, and she will later. For now, she just wanted to enjoy the magic their eager lips created. She placed her arms around his neck and pulled him closer. Sa ginawa niyang iyon, ay lalong lumalim ang halik na pinagsaluhan nila. Minutes went by, but she hardly noticed it. All she was aware was the passion they were sharing and the heat that was blazing from deep within her body. Lalong nanigas ang init na iyon nang magsimulang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Hinagod nito ang likod niya hanggang sa dumapo ang palad nito sa pang-upo niya. Iniangat siya nito at pinag-cross naman niya ang kanyang mga binti sa likod nito. Sooner or later, she knew they had to draw up for air. Kapwa habol-habol nila ang kanilang mga hininga nang dumating ang sandaling iyon. "Where is your room?" Tanong nito. "Tell him you shouldn't. Tell him that." Mariing ata sa kanya ng tinig sa likod ng isip niya. Subalit sinuway niya ang tinig na iyon. "Upstairs. Last room to the left." Tugon niya. Dinala siya nito sa silid niya at doon ay maingat na inilapag siya nito sa kama. Tila nabighani at nakatingin lamang siya rito habang isa-isang inalis ang saplot nito sa katawan niya. Naramdaman niyang nanunuyo ang lalamunan niya nang tumambad sa kanya ang matipunong dibdib nito. Ganoon din ang hubarin nito ang pantalon nito at tumambad sa kanya ang mapintog na hita at binti nito. He looked like a living, breathing Greek god, and she couldn't help but admire his great body. There was on his brief on deal with now. Nang hubarin nito iyon, ay napasinghap siya nang makita nito ang kahandaan nito. She knew right there and then, there was no turning back. Tinabihan siya nito sa kama, at pinagtuunan naman ng atensyon ay ang damit niya. Pinaulanan nito ng halik ang liig niya, habang isa-isang kinalas ang botones ng blosa niya. Kapag kuwan ay iniangat nito ang likod niya upang kalasin naman ang lock ng bra niya. Nang tuluyan na nitong nahubad ang pang-itaas niya, ay inilayo nito sandali ang ulo nito para mapagmasdan ang katawan niya. Beautiful. Just beautiful. Umahangang sambit nito. Itinuloy nito ang pagdampi ng halik sa sensitibong balat niya. Mula sa liig ay naglakbay ang mapangahas na mga labi nito pababa sa dibdib niya. Nang hagurin ng dila nito ang isang mayamang umbok, ay napaungol siya. Nang sakupin ng bibig nito ang ituktok niya, ay lalo pang lumakas ang ungol niya. Maya-maya pa, may pagmamadali sa kanilang mga kilos na pinagtulungan nilang hubarin ang pantalon at underwear niya. Muling sinakop ng mga labi nito ang labi niya. Habang animoy nalulunod sa sensasyon dulot ng mainit na halik nito, ang kanyang sistema ay naramdaman niyang unti-unting pag-iisa ng katawan nila. Malaki ang boardroom na matatagpuan sa Montenegro Towers sa Makati. Karaniwan ay mga executives at managers ng Montenegro Consolidated ang umuokupa sa silid na iyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, sa halip na mga kawani ng organisasyon, ay ang mga kaanak at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya ang nakatipon doon. Ang dahilan kung bakit naiiba ang araw na iyon, ay dahil iyon ang araw ng pagbabasa ng abogado ng last will and testament ng lolo ni Patty. Patty was the last person to arrive.
Late siya ng 15 minutes sa itinakdang oras. Tuloy, pagpasok niya sa boardroom, ay napatingin nito sa relo nito ang kanyang ama. Saka tiningnan siya nito. Sabay umiling ng bahagya. His father was a stickler for time. Itinawid niya ang carpeted na sahig at naupo siya sa itim na leather chair sa tabi nito. I'm sorry. I'm late. Something came up. Hinging pa umanhin niya subalit hindi na siya nagpaliwanag pa. His something was actually a someone. Si Lara. Sa bahay nito siya nanggaling. 2 linggo na ang lumipas mula nang unang may namagitan sa kanila. Ngunit sa halip na humupa ang init na nararamdaman niya para dito, ay tila lalong umigting iyon. It was like the more they did it, the more he needed her. It was crazy really. Noon lamang nangyari iyon sa kanya, sa tanang buhay niya. He got tired of women quite easily. Nakakahiya man aminin pero iyon ang totoo. Dati, sa makailang ulit ng pagkakataon, ay sa bahay nito siya nagpalipas ng gabi. Sabay sila naligo kanina. And to cut a long story short, one thing led to another. Iyon ang dahilan kung bakit nahuli siya ng dating. Mukhang may sasabihin pa sa kanya ang kanyang ama. Subalit na udlot iyon, sapagkat tumikhim ang family lawyer nila. Now that everybody's present, let us proceed with the reading of the will. Hanang ng abogado. Lahat sila ay dito itinuon ang atensyon. Nagpatuloy ito. I, Patricio Montenegro II, a resident and citizen of the Philippines, being of sound mind and able memory, do hereby name, publish, and declare this instrument to be my last will and testament, hereby revoking any and all wills and codicils by me at any time heretofore me. Pagkatapos ng introduction, ay isa-isa nang ibinanggit nito ang mga inilaan ng abuelo niya sa mga malalapit na kaibigan at pamilya. Most were just token bequests. Gayunpaman, ay kumain pa rin iyon ng oras. He felt like very seconds seems to stretch for hours. Their lawyer droned on and on. Naiinip na siya. At kating-kati na siyang umalis sa lugar na iyon. Gusto niyang pumunta sa restaurant kung saan malamang naroroon si Lara. 30 minutes passed by. Para sa kanya, ay mistulang walang hanggan ang kalahating oras na iyon. Inutusan ng abogado na lumabas na ng silid ang mga nabahagian na at tumalima naman ang mga ito. Ang naiwan na lamang sa loob ng boardroom ay ang mga miyembro ng pamilya nila. I appoint as executor of this last will and testament my trustee of every trust required to be created hereinafter, my only son, Patricio Montenegro III. Pagkatapos sabihin iyon, ay may pinipirmahang dokumento sa kanyang ama ang abogado. The reading continued. Ngayon, ay may mga properties naman ang kanyang abuelo sa loob at labas ng bansa. Ang ipinamahagi sa mga pinsan nito. When all that was settled, his aunts and uncles were made to leave the room. 4 na lamang silang naiwan sa silid. Siya, ang mga magulang niya, at ang abogado. Needless to say, they were now about to proceed to that meaty part of the will. Sa madaling sabi, the shares of stocks ng kanilang korporasyon ang papaksain nila. Nag-excuse man sumandali sa kanila ang abogado at lumabas ito ng silid. Pagbalik nito, si Gustavo Gutierrez. Ganoon na lamang ang pagtataka niya. Kanina pa natapos ang parte ng will para sa mga kaibigan ng pamilya. Ano ngayon ang ginagawa roon ng ama ni Faye?
Napatingin siya sa mga magulang niya. Malinaw na mukha, wala ring nalalaman ang mga ito, base sa pagtatakang nakalarawan sa mga mukha ng mga ito. "Hello, Panyero," bati ni Gustavo sa kanyang ama. "What are you doing here?" Tanong naman ng kanyang ama pagkatapos magkamay ang mga ito. Gustavo struggled. "Beats me." Iisa lang ang paraan para maliwanagan silang lahat. At iyon ang hayaang magpatuloy ang abogado. Ganoon nga ang ginawa nila. "I'm sure you are all wondering why I asked Mr. Gutierrez to come over and join us. Hahayaan ko na lamang na ang yumaong kliyente ko ang tumugon sa katanungan alam kong nasa isip ninyo." Pagkatapos sabihin iyon, ay binuksan nito ang cabinet at binuhay ang video player na narorong. Saglit pa, ay tumambad sa kanilang imahe ng kanilang abuelo sa malapad na LCD TV na nakasabit sa dingding. Tatansya niya ay may 2 o 3 taon na ang tanda ng video clip. Kung gagawing basihan ang itsura ng lolo niya, nasa study ito at printing nakaupo sa paborito nitong leather armchair doon. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa armrest at ang kabilang kamay ay may tangang kuban cigar. He had to smile despite himself when he noticed that. Kahit kailan talaga ay matigas ang ulo ng matandang ito. Una muna, ay isa-isa silang binati ng lolo niya. Pagkatapos ay kinumusta nito ang libing nito. Marami ba daw dumalo? Sino-sino ang mga iyon? Sino ang nagbigay ng eulogy? Sino-sino ang naging pallbearers? Etc. Iiling-iling na napangiti rin siya dahil doon. Kung magsalita kasi ito, ay parang kung tutugon sila ay maririnig pa rin ito. And then he said, "If you're watching this, it means I finally cooked. Too bad. I won't be able to witness the joining of our 2 families." Ganoon na lamang ang pagkalukot ng noo niya. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa loob ng silid. Pagkatapos nilang mapanood ang kabuuan ng video. Sa maiksing paliwanag, ang huling kagustuhan ng lolo niya ay makasal siya sa anak ni Gustavo. Kung hindi mangyayari iyon, ay may konsekwensya silang haharapin. At iyon ay sa halip na ipasa sa kanyang ama ang mga stocks na hawak ng lolo niya, na siyang bumuo sa malaking porsyento ng korporasyon nila, ay ibebenta nito iyon sa publiko. Mananatili pa rin naman sa kanila ang napagbentahan. Subalit hindi iyon ang punto. Hindi sapat ang pinagsamang liquid assets nila ng kanyang ama para bilhin ang naturang stocks. Kapag nabili iyon ng iba, ay mawawala na sa pamilya nila ang chairmanship ng board. Maya-maya, ay binasag ng kanyang ama ang katahimikan na bumalot sa silid. Kay Gustavo ito nakatingin. "Is Faith ready for this?" "She has to be. I will talk to her." Kaya naman ito nasabi iyon ay dahil malaking pagkautang pala ng ama nito sa pamilya nila. Ngayon lamang nalaman ni Gustavo ang tungkol doon. Kaya maging ito ay nabigla sa impormasyon. The gentleman's agreement between his lolo and Gustavo's father happened back in the late 70s. Ang collateral ng utang na iyon ay ang pag-iisang dibdib ng mga anak ng susunod na henerasyon ng kapwa pamilya nila. Iyon ay walang iba kundi siya at si Faith. Kung walang kasalang magaganap, ay kailangang bayaran ng pamilya ni Gustavo ang pagkakautang nito sa pamilya nila. A huge amount of money was involved here. Pagkatapos tiyaking wala na silang katanungan, ay nagpaalam na sa kanila ang abogado nila. Hindi nagtagal, ay magkasunod na nagpaalam naman ang mga magulang niya at ang pamilya ni Gustavo. Nang siya na lamang ang mag-isa, ang naiwan sa loob ng boardroom ay napaisip siya. How come his father failed to ask him
if he was okay with the idea. He must have taken the fact for granted. Kung sa bagay, it was understood that he and Faith would get married someday. Funny. Noon ay wala siyang nadaramang pagtututol sa ideyang iyon. Ngunit ngayon, ultimo dulo ng daliri niya ay nagpoprotesta. He didn't have to wonder why. Because he already knew the answer. He didn't want to marry Faith. But what he could do when his back was to the wall? Kailangan niyang isipin kung ano ang makakabuti para sa nakakarami. Nasa mga balikat niya ang obligasyong itinaguyod ng ligado ng pamilya nila. It wasn't just talking about himself and his family. It was bigger than that. There was the entire workforce of the Montenegro group to consider. Ano ang mangyayari sa mga tapat na empleyado kapag nagkaroon na ang wika nga ay changing of the guards sa kumpanya nila? Paano sila nakakasigurado ng susunod na uupo ng board ay pangangalagaan ang mga interest ng kumpanya at mga kawani nila? What a dilemma he was in. Si Lara mismo ang nagbukas ng pinto. She knew it would be Patty on the other side of the door. At hindi nga siya nagkamali ng kanyang hinala. Nakahanda na ang ngiti sa mga labi niya. Ngunit na makita niya ito, ay kaagad na pawi ang ngiting iyon. Mukhang problemado ito. It was obvious from the downcast expression on his face. He was bothered about something. What's wrong? Nag-aalalang tanong niya rito. Nagpakawala ito ng buntong hininga. Do you have something strong I can drink? Anito sa halip na tugunin ang tanong niya. Of course, pasok ka rito. Dinala niya ito sa study ng daddy niya. She didn't drink much and only in social occasions. Kaya wala siyang nakastock na alcohol sa bahay. Maliban na lamang sa bote ng scotch na tinitiyak niyang palaging available para sa kanyang ama kung sakaling pumaroon ito. Inilabas niya ang bote ng alak mula sa estante at kumuha rin ng tumbler. On the rocks? She asked. Yes, please. Pinindot niya ang intercom at nagpakuha ng yelo sa main. Hindi nagtagal ay dumating na ang kawak si Bitbit ang ice bucket. Salamat. Iwan mo na kami. Aniya. Nagskali siya ng scotch sa baso at tinabihan si Patty na nakatayo at nakatanaw sa labas ng bay window. Iniabot niya rito ang tumbler at inisang lagok naman ito ang laman niyon. What's wrong? Ulit niya na tanong dito kanina. Kapunak-puna ang pagtatagis ng mga bagang nito. Gustong-gusto na niyang malaman kung ano ang bumabagabag dito. Subalit hindi niya pwedeng pilitin ito kung hindi pa ito handang magkwento. She had to respect his space. Hinagod na lamang niya ang likod nito. It's alright if you don't want to talk about it. When you're ready, I'll be here to listen. Aniya. Noon ito bumaling sa kanya. Binigyan siya nito ng isang mapait na ngiti. I don't know what to do. Kapag kuwan ay tigib na emosyon na saad nito, sabay aburidong hinagod ang buhok nito. He then went on and told her about everything that happened earlier that morning. Malinaw ang frustration sa mukha nito habang nagsasalita ito. Nang mailahad na nito ang tungkol sa mga kondisyones ng lolo nito, ay bigla siyang nanlamig. No, this couldn't be happening. Himutok ng isip niya. Matagal na panahon na siyang nangilag at nagtago sa pag-ibig. At ngayong unti-unti na siyang natututong umaasa
at biglang mangyayari iyon sa kanya. Ano ba talaga ang kasalanan niya sa kapalaran? At tila pinag-iinitan siya niyon. Ang lahat naman ng tao ay may karapatang lumigaya. Bakit tila ipinagkait sa kanyang karapatang iyon? Remember the first time we met? Tanong nito maya-maya. Yes. What about it? How could she forget the first day she met him? It seems like yesterday. Kumain ito sa restaurant niya. At tanda na yung ipinatawag siya nito pagkatapos para purihin ang luto niya. If you recall, I was with someone then. That's her. Si Faye. Siya ang itinakda ng lolo ko para sa akin. Yes, she remembered that girl. Kung pampalubag loob namang maituturing. At least, maganda at mukhang edukada ang mapapangasawa nito. Faith looked a bit young though. Sinarili na lamang niya ang katanungang nangingibabaw sa isipan niya ng mga sandaling iyon. Paano na tayo? Hindi ko pa ibibigay ang oo ko sa arrangement. May ibang choice ka pa ba? Malungkot na umiling ito. And then he uttered the two words that meant the end of them. I'm sorry. Tila dinidikdik ng Almares ang puso niya habang nakatingin siya sa mukha nito. She knew. It was probably the last time she would be able to stare at his face. It was probably the last time she would have him close to her. Hindi na niya napigilan ang paglandas ng mga luha sa kanyang mga pisngi. The heartache, the disappointment, and the grief. All of those rolled into a ball and hit her right where it hurt most. Her heart. No. Don't cry, baby. Sabi nito. Sabay pahid sa mga luha sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay kinulong siya nito sa mga bisig nito. Tuluyan ang humulagpos ang damdamin niya. Before she knew it, she was sobbing away. Panay naman ang paghagod nito sa likod niya at pagpapatahan sa kanya. Please don't cry. Nandito pa rin naman ako. Walang magbabago sa atin. Noon siya kumalas dito. Saka sinalubong ang mga mata nito. Nagkakamali ka. Aniya sa pagitan ng paghikbi. She hated herself for showing her weakness. But she just couldn't help herself. Anong ibig mong sabihin? Whatever we have, it has to end here and now. Tama nang ipinagpalit mo ako sa obligasyon mo sa pamilya mo. That I can live with. But please, don't make matter worse by reducing me to a mere mistress. It would be unfair to me, and it would be unfair to your wife. What are you trying to say? She knew it was going to be tough, but she had to say it. Alang-alang sa respeto niya sa sarili niya. Hanggang dito na lang tayo, Patty. Matagal bago nakakibo ito. So this is goodbye? He asked quietly after a while. Yes. Walang ginawa buong magdamag si Lara, kundi umiyak ng umiyak. Pero ang sabi niya sa sarili niya, ay iyon na at ang unang huling gabi na iiyakan niya si Patty. She would just have to learn how to deal with the pain, without breaking down in tears. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya, sapagkat wala siyang ibang aasahan, kundi ang sarili rin niya. A clean break was for the best. In a clean break she would be doing. Iyon ang dahilan kung bakit tinawagan niya ang kanyang ama kinaumagahan. Balak niyang hiramin dito ang perang kakailanganin niya para bilhin ang parte ni Patty sa negosyo nila.
Hindi na niya pwedeng makatrabaho ang binata, lalong-lalo na kapag ikinasal na ito sa iba. Sadyang magiging mahirap iyon para sa kanya dahil may mahal na ito. Yes, she loved Patty so much, but felt like her heart was ripping in two. Pero kakayanin niya ang sakit. Wala naman siyang ibang choice kundi iyon. You sound different, Iha. May sakit ka ba? Iyon kaagad ang sinabi ng kanyang ama pagkatapos niyang batiin ito. Marahil, kaya nito sinabi iyon dahil garalgal pa ang kanyang tini, dala ng magdamag na pag-iyak. No, wala akong sakit, Papa. Kakagising ko lang kasi kaya ganito ang boses ko. Pagdadahilan niya. Sigurado ka? Yes po. Papa, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako napatawag dahil kailangan ko ang pera. I was wondering if you could lend me some. Cut that nonsense about borrowing from me. I'm your father. If you need money, all you have to do is ask and I'll gladly give it to you. Magkano bang kailangan mo? Sinabi niya rito ang halaga at napasipol itong pagkakuha. That big? Can I ask what you're going to use it for? Gusto kong bilhin ang share ni Patty sa negosyo namin. Alright. I'll transfer the money to your account. Thanks, Papa. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kadali ang takbo ng pag-uusap nila. Ito ba talagang gusto mo, Iha? Hindi. Ang kaso, hindi naman pwedeng mapasa kanya ang gusto niya. Yes, mabait na tao si Patty. Kung ano man ang dahilan ng hindi ninyo pagkakaunawaan, baka pwede pa ninyong daanin iyon sa pag-uusap. Bakit mo naman nasabi na mayroon na kaming hindi mapagkakaunawaan? Patty and I are okay. Hindi ko lang talaga kayang may kahati ako sa restaurant ko. It's as simple as lang. Kahit sa sarili niyang pandinig, ay mukha naman naging convincing siya sa kanyang sinabi. Kaya hindi niya inaasahan ang sunod na sinabi ng kanyang ama. Why do I get the feeling there's something you're not telling me? Listen, Iha. I know I haven't been there for you much, but I love you. And whatever your problems are, I want you to share with me, so I can't help you. Come on. What's the problem, baby K? Matagal-tagal na rin mula nang marinig niya sa bibig nito ang pet name nito sa kanya. Somehow, that weakened her resolve. Isa pa, sadyang vulnerable lang siguro talaga siya ng mga sandaling iyon. At naghahanap siya na mapaghihingahan ng saloobin. Natagpuan na lamang niyang sarili na isiniwalat dito ang kwento nila ng binata. I love him, Daddy, so much. But we can never be together. I don't hold a grudges against him. Naiintindihan ko naman na kailangan niyang tuparin ang obligasyon niya sa pamilya niya. I know this is hard for him too. Given the circumstances, I think the best way to deal with our problem is to make a clean break. That's the reason why I want to buy him off in our partnership. Pagtatapos niya sa mahabang salaysay niya. Excuse me, I have an important call to make. Saad ni Patty sa mga kasama niya. Nang mga sandaling iyon, ay naruroon siya sa mga living room ng mga kutsere sa alabang. With him were his parents, Faith, at ang ama nito. Kaya sila nagtipon doon ay para sa formal na paghingi niya ng kamay ni Faith mula sa ama nito. Sa madaling sabi, naroroon sila para mamanhikan. That would come later for sure. But for now, everyone was just engaged in the intel chit-chat. Tumayo na siya at iniwan ang silid. Ang totoo, wala naman talaga siyang kailangan tawagan. Dahilan lamang niya iyon. He just needed to get out that room fast. Pakiramdam kasi niya, bawat segundong dumaraan,
na naroroon siya ay pahigpit ng pahigpit ang kwelyo niya sa liig. Nagtungo siya sa nanay. Doon ay nagsindi siya ng sigarilyo. Saka nagpahangin. Maya-maya ay napukaw ang atensyon niya nang may magsalita mula sa likuran niya. "What's wrong, iho? Ba't mukha yatang Biyernes Santo ang mukha mo?" Pumihit siya. Nakita niya ang magiging biyana niya. May hawak itong 2 baso ng scotch. Ang isa ay inabot nito sa kanya. Nang makalapit ito sa kanya, tinanggap naman niya iyon. Saka nagpasalamat dito. "Namamanhikan ka pa naman sa anak ko, and yet you don't seem happy. Parang gusto ko nang ma-offend." Bahagyang tumawa ito sa sinabi nito bago kumiyambyo. "Seriously, Patty, is everything alright? Everything's cool. Sakaling may problema man, don't worry. I can deal with it." Aniya. Ang ibig mong sabihin ay tuloy ang pamamanhikan. Napalunok siya. "Yes, tuloy na tuloy." "Are you absolutely sure?" Hindi niya alam kung bakit, pero pakiwari niya ay tila may nalalaman ito na hindi niya alam, base sa paraan ng pagtatanong nito. "Yes. Take in mind, this is a lifetime deal, iho. Ayaw kong masaktan ang anak ko. Kung hindi ka sigurado, ngayon pa lamang ay sabihin mo na. Kung hindi buo ang loob mo, ay wag na natin itong ituloy. Pera lamang ang mawawala sa atin. Mas mahalaga pa rin ang kaligayahan ninyong mga bata." Napangiti siya ng malamlam. "I wish it were as simple as that. But it's simple, iho. Just say no if you don't want to marry Faith." Umiling-iling siya. "I can't. Everything is going to be alright. As long as..." Itinuro nito ang dibdib niya. "Yan ang paiiralin mo." Bilang tugon ay tumango na lamang siya. Noon biglang tumunog ang cellphone nito. Inilabas nito mula sa bulsa ng PDF phone nito. Subalit sa kanyang labis sa pagtataka, ay hindi nito sinagot ang tawag. Sinipat lamang nito kung sino ang caller at pagkatapos ay drinap call or sinet sa mute ang gadget. Kasabay ng buntong hininga, ay ibinulsa ni Lara ang cellphone niya. Kanina pa niyang sinisikap tawagan ang kanyang ama, subalit hindi niya makontak ito. Ring lang ng ring ang telepono nito, pero hindi naman ito sinasagot iyon. "Saan mo ba talaga ako dadalhin, Mang Nonoy?" Makailang ulit na tanong niya sa driver ng kanyang ama. Walang papalang pinuntahan siya nito sa bahay kanina. Ang sabi nito ay ipinapasundo raw siya ng kanyang ama. Nagtataka man, ay sumama na rin siya rito. "Malaman mo rin mamaya." Napangiwi siya sa sinabi nito. Palaging paiwas na tumugon ito sa kanya. Tinanong niya ito kanina kung bakit ayaw nitong sumagot ng tuwid. At ang sabi lang nito ay binilinan daw ito ng kanyang ama na huwag sabihin sa kanya kung saan sila pupunta. Maya-maya ay lumiko ulit sila. Hindi niya maalis-alis sa sarili ang pakiramdam na tila paikot-ikot lang sila. Bagaman ay hindi pa naman sila umuulit ng kalsadang dinaraanan, ay iyon ang hinala niya. Nasa Las Piñas sila at hindi niya kabisado ang lugar. Kaya hindi niya masabi kung may timbang ang sapantahan niya. "Mang Nonoy, bakit parang paikot-ikot lang tayo?" Hindi na nakatiis na tanong niya. Nagkamot ito ng uno. "Ha? Hindi naman, ma'am. Nag-shortcut lang ako para makaiwas tayo sa traffic." Iiling-iling na napabuntong hininga na lamang siya. Magkasamang bumalik sa living room sina Patty at Mr. Gutierrez. Pagdating nila roon, ay nagsalita kaagad ang kanyang ama. "Bueno, yaman din lamang na kumpleto na ulit tayo. Bakit hindi pa natin simulan ang kailangan simulan?" Ramdam na ramdam niya ang paggitaw ng pawis sa noo niya. Kailangan pa niya maglabas ng panyo.
para pahirin ang mukha niya. Yes, let's do that. Sigunda naman ang ama ni Faith. It was make or break time. Napatingin siya kay Faith. Mukhang ang bata-bata pa nito. Parang walang kamuwang-muwang. At hindi pa mukhang lumagay sa tahimik. He loathed to admit. But he knew she could be petty at times. Bata pa nga kasi ito. And he would be spending the rest of his life with her. He sighed. Faith was alright, he supposed. Pero parang kapatid lang talaga ang turing niya rito. Matutunan niya kayang mahalin ito. Gaya ng pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae, paglipas ng panahon. Somehow he doubted it. If only he had a choice. Ang kaso ay wala. Maraming bagay ang nakasalalay at maraming tao ang maapektuhan kung hindi matutuloy ang kasal nila. Iho, kapag kuwan ay pukaw sa kanya ng kanyang ama. Right. Inilabas niya mula sa bulsa ng pantalon niya ang kahita ng singsing. Ang engagement ring na iyon ay ibinigay ng great father niya sa great grandmother niya. At ipinasa naman ito sa lolo niya para ibigay sa lola niya. Then it was passed on to his father. Then to him. Tradisyon na iyon ng angka nila. Needless to say, his family was all about traditions. Tumikim muna siya bago nagwika. Mr. Gutierrez, I would like to ask, all of a sudden, he felt like he was suffocating. Napalunok siya at niluwagan niya ang kwelyo ng kanyang polo. I would like to... Muli ay natigilan siya. Try as he might, he just couldn't continue. Isa-isang tiningnan niya ang mga tao sa paligid niya. All of them were looking at him, expectantly. In the end, he just couldn't do it. I'm sorry. I can't. Aniya. Kitang-kita niya na pamulagat ang mata ng kanyang ama. Nalaglag naman ang mga panga ng kanyang ina. Oddly enough, Faith just might. Ganoon din ang reaksyon ng ama nito. At bakit naman hindi? Tanong ng huli. Because I'm in love with someone else. There, he said it, and he had never felt more liberated in his whole life. Tila noon lamang siya nakahinga ng maluwag. Kusan? Tanong ng kanyang ina. Lara, the girl you brought at your grandfather's wake? Yes, sagot niya. Nababaliw ka na ba, Pati? Hindi maaari ito. Iho, mag-isip-isip ka ng mabuti. Maigting na protesta ng kanyang ama. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, ay hindi nito magagawang bawasan ang relief na nadarama niya ng mga sandaling iyon. Good. Iyan lang ang hinihintay kong marinig mula sa iyo. Ani ng ama ni Faith at ipinagtaka niya ng labis. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya rito. Si Faith ang sumagot. Ngiting-ngiti ito. Because my daddy knows you're in love with my sister. He felt his jaw drop. Where was he? Some sort of alternate universe. Naguguluhan talaga siya. Binalingan niya si Mr. Gutierrez. Ngunit sa puntong iyon, ay may kausap na ito sa cellphone nito. Nonoy, pwede mo na siyang dalhin dito. Payak na wika nito, kung sino man ang nasa kabilang linya. Anong kaguluhan ito, Gustavo? Tanong ng kanyang ama kapag kuwan. Halatang hindi na ito natutuwa. I will explain everything. But first, hintayin muna natin si Lara. Maya-maya lang ay nandito na siya. Several tensions-filled minutes later, he saw Lara enter the room. Hindi na niya napigilan ang impulse niya. He stood up and went to her, grasping the sides of her face with both hands, and kissing her like there was no tomorrow. How he missed her. Nagulantang si Lara nang makilala niya kung sino-sino ang mga taong nadatna niya sa living room. Pagpasok niya sa bahay ng kanyang ama,
ay doon siya kaagad iginiya ng kawaksi. Lalo siyang nagulantang ng hindi pa man ganap na nakakahuma. Ay binihag na ang mga labi niya ni Patty. I missed you. Sabi nito pagkatapos ng halik nila. Anong nangyayari? Bakit kayo nandito? Magkasunod na tanong niya. Hayaan mo akong magpaliwanag. Singit ng kanyang ama. Dad, ano ito? Ano ang nangyayari? Inakbayan siya ng kanyang ama. Pahiram muna sandali, iho. Saad dito kay Patty. Pagkatapos ay iprinisinta siya nito sa iba pang naroroon. Everybody, I would like to meet you my daughter Lara. Ang sabihin na shock siya ay kulang. She felt her head spinning. There was just too much to take in. Gusto tuloy niyang isipin na nanaginip lamang siya. Literal na kinagat niya ang dila niya. Nakadama naman siya ng sakit. Sa makatuwid, hindi siya nananaginip lamang at totoong nangyayari sa kanya ang lahat ng iyon. I think I better explain. Mukhang lahat kayo ay nagulantang. Saad ng kanyang ama, makalipas ang ilang segundo. You do that, Panyero. You owe us that. Saad naman ng ama ni Patty. And so her father explained. Totoo na anak ko si Lara. Subalit itinago ko siya. Sapagkat nangangamba ako sa sasabihin ng iba. Needless to say, hindi ang aking kabiyak ang kanyang ina. I'm not proud of what I did. And I'm sorry. Binalingan ng kanyang ama ang kapatid niya. Faith, I'm so sorry for betraying your mother's trust. Sunod ay siya naman ay binalingan nito. Lara, anak. I'm sorry for never acknowledging you as my daughter. I treated you unfairly and you didn't deserve that. Hayaan mo na sanang kahit paano ay makakabawi ako sa kasalanan ko sa iyo. Dad, you don't have to do this. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon natin at wala akong sama na loob sa iyo. Hindi ko naman hinihingi na kilalanin mo ako bilang anak. All I wanted from you was your time. Thank you, Baby Kay, for understanding. But just the same, what I did to you was uncalled for. Wala ka namang kasalanan pero nagdusa ka. Kung mayroon mang kasalanan sa nangyari, iyon ay ako at ang iyong ina. But that's a different story. Sa ngayon, gaya ng sinabi ko, hayaan mo na sana kahit paano ay makabawi ako sa kasalanan ko sa iyo. The reason why I'm revealing our relationship today is because I don't want you to suffer anymore. Hindi ko hahayaang matuloy ang kasal ni na Faith at Patty dahil alam kong mahal mo si Patty. Sukat umakyat ang lahat ng dugo niya sa pisngi niya. Dad, himig umaangal na saan niya. Maayos na sana. Pero kailangan ba talaga nitong ibuko siya? Tumawa naman ang kanyang ama. It's alright. Umamin na rin naman siya sa amin. He says he loves you. Bumaling siya kay Patty. Ang mga mata nito ay nagtatanong kung totoo ba iyon. Tumango ito. At saka sa kanyang labis na pagkaaliw ay pinamulahan ito ng mukha. Sabay kamot sa bato. Yes, it's true. Kahit naman ikaila ko ay hindi pwede dahil 4 ang naging testigo ko. I love you, Lara. And if you have me, I would like to spend the rest of my days with you. You're proposing to me? Mulagat na tanong niya. Yes. Isn't it obvious? Pero paano kayo ni Faith? Paano na ang will ng lolo mo? Noon sumingit sa usapan ang kapatid niya. It's alright, ate. Shucks. It feels weird calling you ate, but I like it. Anyway, nagkausap na kami ng masinsina ni Daddy last night. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa iyo. I was shocked at first. Pero hindi naman ako nagalit.
Kasi mahal ko si Daddy. Nagtatampo na ako sa kanya. Kasi ngayon lang niya sinabi sa akin na may kapatid pala ako. He knew I have been longing for a sister all my life. Mayroon naman pala akong ate, pero itinago niya sa akin. That also made me realize what I knew all along. Parang kuya ko lang si Patty. And it would be wrong for us to get married. Isa pa, unfair iyon para sa akin. If and when I get married, it should be to the man I love. Wala siyang maapuhap na tugon dito. Her head was still reeling with too much information. Kaya ngumiti na lamang siya ng kimi sa kapatid niya. Sinuklian naman siya nito ng pagngiti rin sa kanyang ginawa. About your other concern. Ana ng daddy niya. Tungkol sa testamento ng lolo ni Patty. Don't worry about it. Magagawa naman namin iyon ng remedyo. Anong ginagawa ng financial institution diyan? My panyero here will always get a loan to cover for the stocks. And I am open to merger. I can give the Montenegro half of my company as payment for our debt. Hindi importante sa akin ang kumpanya ko. Ang mahalaga ay maligaya ang dalawang anak ko. Pagkatapos magsalita ay minuestra nito na lumapit siya rito, pati na rin ang kapatid niya. And then he hugged both of them, ever so tightly. Sa puntong iyon tumulo ang luha niya. She found herself crying again, but for a change. She was crying because she was so happy. I'm still waiting for an answer. Ani ni Patty nang sa wakas ay matapos ang group hug nilang mag-aama. Kahit kailan talaga, demanding ka. Don't pressure my ate. She's still thinking. Napangiti siya sa tinurang iyon ng kapatid niya. Shut up, brat. Binalingan ulit siya ni Patty. Lara, your answer please. What was the question again? Pilyang tanong niya. Exasperated na kumunot ang ulo nito. Gayunpaman, ay inulit nito ang proposal nito. Lara, will you be my wife? Why? Because I love you. And I don't think I can live the rest of my life without you by my side. His words, so sweet and so obviously sincere, made her swoon. So will you marry me? Tumango-tango siya. Sabay ngiti ng maluwang at sinabi, I will. Pagkalipas ng 6 na buwan ay ikinasal sa Manila Cathedral sina Patty at Lara. Marangya at masaya ang okasyon na dinaluhan ng humigit kumulang 200 bisita. For Lara and Patty, it was the happiest day of their life. They were husband and wife now, bound to spend the rest of their tomorrows together. Bonus na lang ang katotohanan na ang pag-iisang dibdib nilang iyon ay hindi sinasadyang natupad nilang huling kahilingan ng namayapang lolo ni Patty. After all, Lara was Gustavo's daughter too. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni Patty at Lara. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. Be good, be safe, and God bless po everyone.